Magandang araw mga katrip. Ating balikan ngayon ang maikling kwento sa buhay ni Aika Sidol, ang lady rider na tinaguriang banking queen ng Isabel Leyte. Si Aika ay 25 taong gulang na tubong Leyte at nag-aral ng elementary at high school sa Visayas State University na matatagpuan sa Isabel Leyte at nag-master ng management sa Palumpon Institute of Technology at ang huling tinutuluyan niya ay sa Cebu City ayon sa kanyang Facebook account. Ang kanyang paboritong quote ayon sa kanyang Facebook ay ganito: 1 Peter 5:7 gives all worries and cares to God, for He cares about what happens to you. Parang inihabilin na ni Aika ang kanyang sarili sa Panginoon ayon sa talatang ito ng Biblia. Kilala si Aika sa mga iba't ibang riding community ng Leyte dahil sa kanyang husay sa pagbabanking kahit may kabilisan ang takbo ng kanyang motor. Paborito niyang pagpraktisan ang Big C ng Ormoc City, Merida, Isabel, Palumpon Road na madalas dinadayo ng mga rider ng iba't ibang lugar sa Leyte. Talagang hindi matatawaran ang kanyang husay sa pagbanking kahit siya ay isang babae. Malakas ang kanyang loob at tila hindi natatakot sa panganib na nakaamba sa tuwing siya ay magbabanking. Sumali din ito sa tinatawag na Isles of 8 600 kilometers MC Histo Rally noong 2020 na iikot sa buong Leyte magmula sa Ormoc City. Sa kanyang murang edad ay talagang makikita mo ang kanyang pagkahilig sa pagmumotor na kahit mga rough road na kasya lang ang isang motor ay kanya itong dinadayo at may isa pa siyang kuha ng video na nag-ride sila sa Hinunangan, Leyte at nakikita ang kasayahan sa kanyang mukha habang kinukunan ang sarili ng video. Ngunit ganun pa man, ang pampublikong kalsada ay mahirap gawing hasaan sa mabilis na pagmumotor na may kasama pang banking kung tawagin ng mga rider. Dahil hindi naman ito kagaya ng mga racetrack na malinis at makapit ang aspalto dahil inaalagaan ito para sa mga paligsahan ng mga rider. Ang normal na pampublikong kalsada ay minsan basa at may buhangin na sadyang mapanganib sa mga single na motor lalo na kung mabilis ka dito. Kung sa mga racetrack ay nai-slide ang mga racer, ano pa kaya sa isang pampublikong kalsada? Madami ng mga lady rider ang namatay sa pampublikong kalsada sa buong mundo, gaya na lamang ni Olga Pronina, 40 taong gulang na isang Russian lady rider na namatay din sa isang aksidente ng motor. At si Vino Paliwal, isang Indian lady rider, ganun din ang ikinamatay. Sila'y mga kilalang mga personalidad pagdating sa pagmumotor. Totoo naman talaga na mahirap iwasan ang disgrasya dahil wala namang nakakaalam kung kailan ito dadating. Ngunit sa tamang pagmamaneho at tamang pagsunod sa batas sa mga pampublikong kalsada, ito'y lamang na ating maiiwasan. Mataas ang porsyento ng mga namatay sa pagmumotor dahil sa tinatawag na human error at maliit na porsyento lamang ang mga natural na disgrasya. Sa Luzon, kilala naman ang Marilake na may pinakamaraming aksidente linggo-linggo dahil din sa mga nagkakarerang mga rider. Marami na din ang mga binawian ng buhay sa kalsadang ito. Kung tutuusin, ang lugar na kung saan nadisgrasya si Aika Sidol ay talagang kabisado na niya ito at dito siya madalas mag-practice ng pagbabanking. Bakit nga ba hindi niya nagawang i-banking ang kanyang motor at dumiretso siya sa pader ng kabahayan sa gilid ng Big C?
Ito'y katanungan na hindi din alam ng mga mismong nakasaksi sa aksidente. Gaya ng lumang kasabihan, kung sa tabak ka nabubuhay, sa tabak ka din mamamatay. Tila ito na nga ang sinapit ni Aika Sidol sa kanyang murang edad sa larangan ng pagmumotor na kanyang kinahiligan. Marami tayong makikitang napakabilis magpatakbo ng motor at pag pinuna mo ito, sasabihin pa sa iyo na isa siyang pro at kayang-kayan nila ang kanilang ginagawa. Ang iba ay nagkakarera pa mismo sa pampublikong kalsada na akala mo'y walang ibang dumadaan. Yan ay mapapanood natin sa kanilang mga ina-upload na mga video at proud pa sa kanilang ginagawa. Ang masaklap pa dito, ang iba ay angkas pa nila ang kanilang mga asawa o girlfriend. Noong February 14, 2021, naaksidente nga si Aika Sidol sa Big C ng Isabel at nadala pa siya sa ospital ngunit binawian din ng buhay noong February 17, 2021. Dahil sa nangyari, nagulantang ang riding community ng Leyte sa biglaang pagpanaw ng banking queen na si Aika Sidol. Ito'y nagpapatunay na kahit gaano mo pa kahusay sa pagmumotor, may oras din na magkakamali ka at ito'y hindi mo na maibabalik. Maraming nakiramay at nagipaglibing kay Aika noong February 23, 2021. Makikita sa video ang dami ng mga tao at ang pagluluksa ng mga kaanak at kaibigan na iniwan ni Aika Sidol. Kaya mga kagulong, maging aral sana ito sa atin na huwag abusuhin ang pampublikong kalsada. Sumunod tayo sa batas dahil para na din naman sa ating kaligtasan ito. Tandaan, walang ikalawang buhay, kaya laging magdasal bago umalis sa ating mga tahanan. Oo, walang sino man ang makakaiwas sa nakatakdang kamatayan. Mas mabuting pumanaw ka sa natural na paraan kaysa biglaan na kahit si kamatayan ay nagulantang. Tama, ikaw ang masusunod kung ano ang iyong gagawin sa iyong buhay. At ikaw din ang tatanggap kung ano ang kahihinatnan nito. Hindi natin sinisisi ang sino mang mga naaksidente sa motor dahil hindi naman din nila ito kagustuhan. Ito'y ating tinatalakay upang maging aral sa ating mga motorista. Nakakaawang may mga binabawian ng buhay sa hanay nating mga motorista. Kaya ugaliing magdasal bago natin umpisahan ang ating gagawin sa araw-araw. Muli, nakikiramay po kami kay Aika Sidol, RIP. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.